ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at Kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Magandang tanghali ng Huwebes sa inyong lahat mga kaibigan habang kayo po ay nagla-lunch o nanananghalian, nagmemeryenda or patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino sa pangalan ni Drew Nasino para sa isang oras na balitaan dito sa Balitang Bayan. Balitang Bayan. Ngayon nga po ay araw ng Huwebes, unang araw sa buwan ng Pebrero taong 2024. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Balitang Bayan. Panibagong dagdag presyo sa LPG, epektibo na ngayong araw na ito. Balitang Bayan. Power crisis sa mga probinsya lumalala na ayon sa isang energy advocacy group. Balitang Bayan. Unang bagyo ngayong taon, posibleng pumasok ngayong buwan. Balitang Bayan. Balita sa Ibhayong Dagat, 3 buwang state of emergency idineklara sa Oregon dahil sa fentanyl crisis. Balitang Bayan. Sa balitang pambalakasan, Kate Justin Sarmiento at Kyle Quinones, kampiyon sa 5th FESAP National Age Group Tennis. Balitang Bayan. Sa balitang showbiz, kapamilya star Maurice Racal, no pressure daw sa tambalang Snuprin. Balitang Bayan. Magandang tanghali po muli at narito na ang detalye ng ating mga balita. Kasabay ng pagpasok ng buwan ng pagmamahalan, nako, sinalubong ang mga consumer ng mas mahal na liquefied petroleum gas o LPG. Epektibo simula ngayong Pebrero o Primero ang dagdag 95 sentimos sa kada kilo ng LPG ng Petron at iba pang oil companies. Musod naman ito ng pagtaas ng international contract price ngayong buwan. Katumbas ito ng 10 pesos at 45 centavos per 11 kilogram cylinder tank. Ito na ang ikalawang sunod na buwan na nagpatupad ng price increase sa LPG. At batay sa datos ng Department of Energy, nasa 875 hanggang 1,060 pesos per cylinder ang presyo ng LPG sa Metro Manila hanggang nitong Enero. Balitang Bayan. Sa ibang balita, lumalala na raw ang problema sa kuryente sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito naman ang inihayag ng bagong energy advocacy group na Ilaw, kasunod ng mga issue sa kuryente nitong mga nakalipas na buwan. Sa isinagawang pulong balitaan, ibinahagi ng youth convener na si Francine Prades na nagresulta sa 3.7 billion pesos na pagkalugi ang malawakang Panay Island blackout noong 2 ng Enero. Ayon naman kay Palawan Consumer Coalition Lead Convener Dr. Tony Cabrestante, umaaray na ang mga residente sa probinsya dahil mula sa 14 pesos per kilowatt hour noong Disyembre ay tataas pa ang singil sa kuryente sa 17 pesos per kilowatt hour ngayong taon. Kaugnay nito, tinalakay din ni Batangas sa convener na si Arven Bravo ang sunod-sunod na brownout sa lalawigan ng Batangas. Ang Ilaw ay isang non-profit organization na naglalayong bigyan ng boses ang mga consumer sa mga usapin sa kuryente sa harap ng lumalalang power crisis sa bansa. Balitang Bayan. Maaari naman daw maranasan ng bansa ang unang bagyo nito ngayong
buwan ng Pebrero. Ayon sa Pag-asa, ito ay kapag lumakas ang low pressure area o LPA na namataan sa vicinity ng General Santos City sa pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility. Sinabi ni Benison Estereja, Pag-asa weather specialist, tatawaging aghon ang tropical cyclone kapag pumasok na ito sa PAR. Gayunman, tiniyak ng Pag-asa na maliit lamang ang tsansa na maging tropical depression ng LPA at pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Balita Bayan! Tinututukan na ng National Irrigation Administration ang mga palayan sa Central Luzon na nagsisilbing rice granary ng bansa. Sa gitna ito ng inaasang pagbaba ng produksyon ng palay, dulot naman ng epekto ng tagtuyot. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, batay sa kanilang projection ay aabot sa 20% na mga palayan ang maapektuhan ng El Nino phenomenon sa Central Luzon. Alinsunod anya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa NIA, isusulong nila ang pagtatanim ng high-yielding rice varieties sa mga lugar na may kaunting tubig irigasyon. Ito'y dahil maaaring pataasin ng mga magsasaka ang kanilang ani ng hanggang 50% sa mga ganitong variety ng palay. Balita Bayan! Siyam na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iginit naman ang isang mambabatas na dapat pang higpitan ng gobyerno ang mga panuntunan laban sa overfishing. Ito ayon kay Agri-Party List Representative Wilbert Lee ay upang madagdagan ang stock ng isda sa bansa. Bagamat kinikilala ng kongresista ang hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pagpapataw ng pagbabawal sa pangingisda noong nakalipas na taon, bigyan diin ni Congressman Lee ang kahalagahan ng ganap na pagpapatupad ng mga regulasyon na idinisenyo upang pangalagaan ang yamang dagat. Ginawa ng kongresista ang panawagan matapos ang report ng Philippine Statistics Authority na bumaba ng 5.2% ang produksyon ng isda sa bansa noong huling bahagi ng 2023 kumpara noong taong 2022. Balita Bayan! Sa ibang balita, sisimulan na ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments ang pagtalakay sa panukalang amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Nabatid na formal lang nabuo ang subcommittee na pamumunuan ni Senador Sani Angara. Nakatakda ang pagtalakay sa resolution of both houses number 6 o economic chacha sa Lunes, alas 10 ng umaga. Ayon kay Senador Angara, pagtutuunan nila ng pansin sa pagdinig ang nilalaman ng resolusyon na inihain ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Tiniyak rin ng Senador na walang magiging diskusyon ng political amendments sa kanilang magiging pagdinig. Balita Bayan! Pinapurihan naman itong si House Speaker Martin Romualdez ang naging pasya ng Senado na talakayin na ang resolution of both houses sa number 6 simula sa susunod na linggo. Ayon kay Speaker Romualdez, ang hakbang na ito ay isang mahalagang pag-usad patungo sa inaasam na pag-amyenda sa saligang batas. Ang RBH 6 ay akda ni Senate President Juan Miguel Zubiri at naglalayong amyendahan ang Articles sa 12, 14 at 16 ng 1987 Constitution. Layunin nitong buksan ang bansa para sa mga dayuhang mamumuhunan na magpapaganda sa serbisyo sa publiko at magpapaunlad ng ekonomiya. Ipinunto ng leader ng Kamara na ang pag-usad ng RBH 6 ay isang indikasyon ng pagkakaisa ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa mithiing amyendahan ang saligang batas para sa ikagaganda ng kinabukasan ng bansa. Tiniyak naman ng kongresista ang kahandaan ng mababang kapulungan na kaagad aksyonan ang anumang aaprubahang resolusyon. Balita Bayan! Mula pa rin
Sa Kamara ay pinaliwanag ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman ang natural na katangian ng People's Initiative na layuning amyendahan ang konstitusyon at ang mahalagang tungkulin ng Kongreso na suportahan ang hinahangad na pagbabago ng mamamayan. Tugon ito ni Congresswoman Roman sa mga pangamba at maling akala ng Senado sa People's Initiative. Tinutukoy anya sa konstitusyon, partikular ang Article 17 Section 2 na ang mga pagbabago sa konstitusyon ay maaaring tuwirang ipanukala ng mamamayan sa pamamagitan ng inisyatibo at ang Kongreso ay dapat magbigay ng paraan para maisakatuparan ang karapatang ito. Binigyan din pa ng kongresista na ang tungkulin ng mga kongresista nga ay suportahan ang mga inisyatibong humihingi ng karagdagang impormasyon at paliwanag hinggil sa reforma, lalo na kung ang mga botante ay may pagdududa kaugnay sa mga issue sa konstitusyon. Nababahala rin ang mambabatas sa maling o sa anyay maling interpretasyon ng isinasagawang pagdinig sa Senado kung saan nahusgahan na ng ilan ng mga miyembro ng Kamara o mga kongresista na silang nagtutulak ng PI. Balitang Bayan! Sa oras na alas 12:14 ng tanghali, dakuan po muna natin ang reports ng ating DWIZ Patrol. Maghahain ng petisyon sa Supreme Court laban sa PI premature ayon sa ilang kongresista. Alamin natin ang kabuang report, ihati ni Patrol number 11, Tina Nolasco. Hindi pa hinog o premature pa kung maituturing ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa People's Initiative o PI. Ayon kay Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez, chairman ng House Committee on Constitutional Amendments. Ito ay dahil wala pa namang pinsalang naidudulot ito, partikular ang pangangalap ng pirma. Tugon ito ni Rodriguez sa plano ng dating Pangulong Duterte na paghahain ng petisyon ukol sa PI kaugnay sa charter change o CHACHA sa Supreme Court. Anya kailangan pa itong dumaan sa pagdinig, validation at saka lamang nila ito pwedeng maihain, kaya't natitiyak ni Rodriguez na ibabasura lamang ito ng korte. Habang kinatigan naman ito ni Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales at Rizal Representative Jack Duabit at sinabing wala pa naman din anyang naihain sa korte. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Muna tayo sa iba pang report. Ang CBCP may panawagan kaugnay dito sa People's Initiative. Alamin po natin kung anong panawagan yan at iba pang detalye mula sa report ni Patrol number 5, Aya Yupangko. Nanawagan sa publiko ang CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines na mag-ingat at huwag basta makikilahok sa mga aktibidad kaugnay ng People's Initiative para sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Nababahala si CBCP President Bishop Pablo Virgilio David dahil marami ang posibleng makilahok at lumagda ng hindi pinag-aaralang maigi ang layunin ng isinusulong na CHACHA. Malinaw niyang hindi kusa o kagustuhan ng publiko kundi inisyatibo lang ng ilang opisyal ang pagpapalagda na panlilinlang at pagsasawalang bahala sa proseso ng demokrasya sa bansa. Nagbabala ang obispo dahil tiyak na magbibigay ng kapangyarihan sa mga mambabatas ang simpleng lagda, kaya't dapat mag-ingat, pag-aralan, pag-usapan at pag-isipang mabuti ng bawat individual ang desisyon bago pumirma. Iginit ni Bishop David na natatangi ang kasalukuyang saligang batas dahil pinapahalagahan nito ang bawat buhay, pamilya at mga kababaihan, kalikasan at karapatang pantao ng mga Pilipino. Kaya anumang usapin tungkol sa pagpapalit ng konstitusyon ay dapat anyang seryosuhin at hindi basta-basta isawalang bahala. Bagamat pansamantalang itinigil ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-asikaso o pagtanggap doon sa mga signature forms ng People's Initiative, dapat pa rin anyang maging mapagmatyagang publiko
dahil posibleng may lumutang pa rin mga hakbang para sa charter change. Ito sa Patrol number 5 ay yung pangaparasyon permato ng lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, listahan daw ng mga nanalo ng jackpot sa loto na isumite na ng PCSO kay Senador Raffy Tulfo. Alamin natin ang mga detalye sa ulat ng Patrol 19, Sel Ortega Bueno. Alinsunod sa Sabina de Sistecum ng Senado, sinumiti ngayon ng PCSO kay Senator Raffy Tulfo ang listahan ng mga nanalo ng jackpot sa loto mula July 2023 hanggang January 30, 2024. Nasa isang selyadong brown envelope ang listahan ng isinumiti dito nga sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Committee on Games ukol sa pinagdududahang sunod-sunod na may nakaka-jackpot sa mga loto draw. Sinabi ni Attorney Lisa Grace Pagano, ang Chief of Staff ng tanggapan ng PCSO General Manager, na sa kanyang isinumiting envelope nandun ang pangalan ng lotto winners at ang lotto games na kanilang napanalunan. Kasama isinumiti ang tinatawag nilang alpha list o record ng buwis na binayaran ng mga nanalo sa lotto mula nga July 1, 2023 hanggang December 2023. Tiniyak ni Senator Tulfo na poprotektahan nila ang listahan at ituturing ito na confidential. Ibabalikan niya ng Senado ang record sa PSCSO o itong listahan kapag naikumpara na sa record ng BIR ukol sa binayarang buwis ng mga lotto winners. Si Attorney Ralbert Jan Neil Tibayan, ang Legal and Legislative Division naman ng BIR, ay nagsumiti na records ng kabuang buwis na nakolekta mula sa lotto winners mula noong July 23 hanggang September 23. Ito'y batay na rin sa sabina na ini-issue ng Senado. Pero humingi si Tulfo ng detalyadong record ukol sa buwis na binayaran ng bawat nanalo ng malaking jackpot para do ito'y maikumpara sa record ng PCSO. Ito sa Patrol 19, Sel Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa ibang balita, ang publiko pinag-iingat ng PNP sa umano'y destabilisasyon laban sa gobyerno. Alamin po natin ang report ni Patrol 17 ng dito, Jopel Vilenio. Kailangan na maging maingat sa mga naririnig na mga balita ukol sa isyu ng destabilisasyon. Ito ang inayaga ni PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo kasunod ng naging babala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng maulit ang kudita sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Subalit ayon kay Colonel Fajardo, na basta payag ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., wala silang namomonitor na destabilization plot o anumang kode. Una nang iginiit ng tagapagsalita ng pambansang pulisya na batid ng mga pulis ang kanilang sinumpaang mandato at manatili silang tapat sa kanilang tungkuling itaguyod ang batas. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa himpilang may tonong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, pagpapahupa sa inflation, pangunahing mission din daw ng DOF. Ang mga detalye sa ulat na yan ihati ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Tinukoy ng Department of Finance ang pagpapahupa sa inflation rate bilang first order of business upang makamit ang target na 6.5 hanggang 7.5% na paglago ng ekonomiya ngayong 2024. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ang pagtitiyak ng stable at abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin ay napakalaga sa pagsulong ng ekonomiya ng bansa. Ito rin umano ang magbibigay daan sa paglakas ng revenue collection at private spending. Kaugnay dito ay magpupulong ang Interagency Committee on Inflation and Market Outlook ngayong buwan upang siguruhin ang napapanahong implementasyon ng mahakbang sa food at non-food inflation. Matatandang hindi nakamit ng gobyerno ang target na 6.7 o 6 hanggang 7% ng GDP growth noong nakaraang taon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report!
Sa ibang balita, napas sa kamay ng MPT, Metro Pacific Tollway South ang pagkilala mula sa Anvil at Quill Awards sa kanilang mga kampanya. Sa idinaos na 20th Philippine Quill Awarding Ceremony, nakuha ng MPT South, concessionaire para sa Calax o Cavite Laguna Expressway at Cavidex Manila Cavite Expressway ang Quill Award of Merit para sa 2022 corporate calendar ng MPD South na may titulong Homegrown Heroes na nagpapakita ng kabayanihan ng mga empleyado nito at mga nasa labas sa gitna ng pandemya. Bukod dito, nakuha ng MPD South sa ginanap na 59th Anvil Awards Gabi ng Parangal ang Silver Anvil para sa nag-viral nitong hashtag Extra Safe na road safety digital campaign kung saan tinututukan ang paglabag sa overspeeding na isa sa mga dahilan ng mga aksidente na nagdudulot ng kamatayan. Isa pang Silver Anvil ang nai-award sa MPD South para sa 2023 calendar nitong Better Ways bilang pagpapakita ng mahigpit na commitment ng toll road company sa sustainability at pagbibigay pansin sa people, planet at progress. Ipinagmalaki naman ni Raul Ignacio, ang Presidente at General Manager ng MPT South, ang mga nasabing accomplishments ng kanilang communication programs na patunay ng kanilang anyay dedication to excellence. Balitang Bayan! Samantala, tiniyak ng Department of Finance na patuloy ang pagkilos ng ahensya upang mabawasan ang inflation sa bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, patuloy na isusulong ng gobyerno ang mga strategy sa pagbabawas ng mataas na presyo ng mga bilihin para na rin matiyak ang paglago ng ekonomiya at manatiling on track sa medium to long-term goals ang Pilipinas. Partikular na inihalimbawa ng kalihim ang inisyatibang Reduce Emerging Inflation Now o RAIN na anyay siya ring pangunahing tututukan ng ahensya. Matatandaang nauna nang inihayag ni Secretary Recto na target nitong maabot ang 4.3 trillion revenue collection ngayong taon. Naniniwala ang kalihim na maisa sa katuparan nito sa pamamagitan ng mas epektibong pangangasiwa ng buwis at pagpasa sa priority tax measures ng DOF. Balitang Bayan! Magbabalik po ang iba pang malalakit maiinit na mga balita dito sa Balitang Bayan ngayong araw ng Huwebes. Makalipas naman po yan ng ilang paalala. Tang oras, alas 12:25 na ng tanghali. Balitang Bayan! Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bahagi ng ating programang Balitang Bayan sa oras sa alas 12:29 ng tanghali. Nasa linya po natin si Congressman Nicanor Briones, ang kinatawan po ng AGA Party List Group. Kong, magandang tanghali. Ay, magandang tanghali. Opo. Magandang tanghali sa lahat ng mga taga-subaybay. Opo, welcome po sa DWIZ at sa Aliw Channel 23 muli, Kong, ha? Kamusta po kayo ngayong tanghali, Kong? Nakapag-lunch na ho ba kayo? Okay naman. Tapos na. Ay, good. Sana all. Kong, eto na naman. Naku, grabe ha, tumataas ang presyo ng baboy. Sa pinakahuling monitoring po ng aming himpilan, sa 420 na raw kada kilo, Kong. Bakit nagkakaganon kaya? Ay, masyadong mataas naman yun. Kung ang presyo ng baboy natin abot ng 420 sa palengke kada kilo. Hindi dapat gano'n ang tamang presyo. Pagkat kung ang pagbabasihan mo ay yung farm gate price. Opo. Ay yung pagbebenta ng baboy sa aming mga farm ay nasa 200 pesos pa lang naman kada kilo ng baboy. So, dapat yan ay dadagdagan na sa traders sa retailers kahit 60 pesos kada kilo. So, aabot ng 120 pesos. So, dapat? Plus 200. Opo. Ito dapat pinakamataas mo ng presyo sa Kasim o Laman sa palengke dito sa Metro Manila ay 320 pesos. 320.
yan ang tamang presyo Oo. sa kasalukuyan. O 320, tapos merong 420 ngayon kong paano yun sa nagmumula, sa nagagaling yung 100 na patong pa? Di Kung ba? yun naman liempo, Mm. sadya namang mas mataas yan, pero dapat mga 350, maximum 370. Oo, oo. 350, yan ang dapat na presyo ng liempo. Opo, yung mga So, special na party yan, ano, kong, no, ng baboy? Yung liempo kasi mabenta yan Yes. paboritong bilhin ng mga namamalengke. So mas mahal yan talaga mulat sa pool. May diferensya yung presyo ng laman Opo. saka yung ating liempo. So, hindi naman talaga kailangang sumirit ng 420. Grabe naman, ano. Siguro, yan, sabi nyo nga, hanggang 350, 380 siguro, no, Kong? Pero yung 420, parang sobrang taas naman. Pero, paano kaya nangyayari yung ganito? Bakit hindi kaya ho monitor din ng Department of Agriculture yung mga ganitong presyuhan na, Kong? Yan nga, ang isa sa sinasuggest natin ay makukompute naman kung ano ang dapat na maging presyo ng retail price ng karning baboy. Kahit nga anong produkto, kayang malaman kung ano ang dapat na presyo sa retail. Yes. Diyan sa baboy, merong, yun nga, alamin lang yung farm gate price. Ano ba ang average farm gate price ng baboy dito na lang sa Luzon? Opo. Na malapit sa Metro Manila at pagbasihan. Dadagdagan mo lang ng para sa traders, para sa retailers. So makukuha mo na kung ano yung suggested retail price. Pwede mo namang isuggest lagyan ng SRP ang mga palengke o sabihin na ang dapat na presyo ganito para alam ng ating mamimili. Yan, oo. Ayan, ang pwedeng makagawa niyan ay siyempre yung DTI at saka ang Department of Agriculture. Gusto rin namin na hindi naman napakamahal ang pagbibenta ng karning baboy para mas mabilis maubos at mas maraming makabili at na mas mabilis ding ika nga ay makonsumo yung aming mga alagang baboy. Ayun, oo. So, okay din pala sa inyo, Kong, no, na magkaroon ng SRP sa baboy, no? Sa mga palengke, para at least may idea Yan, mamimili. Ano oo. ba ang tamang dapat na presyo? Yun. Na matanong naman nila, ba't naman sobrang taas ng pagbibenta mo? Yes, May possibility yan na kung sino ang malalaman natin, kung sino ba talaga yung nagbebenta ng mataas. Sino Kung yan isa trader, dapat yung tinatawag na sabit-ulo. Kasi yan, pagka pinakatay mo sa slaughterhouse, Opo. di ba, ano na yan, yung sabit-ulo, ang pagbibenta ng mga traders, yan sa mga nag-retail sa palengke. So dapat, kung yan ni 200 plus 60, dapat yung sabit-ulo kung tawagin pag ibinigay mo sa retailer ay 260. Oo. Ito naman retailer, may mga ganun din na dapat ipatong, mga 60 pesos. Kaya tama lang ng mga 320 ang kilo ng baboy. At yun ang ilagay na suggested retail price. Ayun, oo. Para makita kung sino talaga ang nagsasamantala, Kong, no? Tama. Oo. Kung traders at lumampas sa 160 yung kanilang benta, ang sabit-ulo, di sila yung nagpapataas ng presyo ng karne ng baboy. Nababanggit mo nga, Kong, no, yung 60 pesos na, patong, dahil mula dun sa 200 pesos kada kilo na farm gate price. Yan ho ba yung standard ho ba yan, Kong, yung 60 pesos? Oo, kasi one time, nag-usap-usap yung mga producer ng baboy, mag-alaga ng baboy. Opo. Yung association ng mga traders, association ng mga retailers sa Department of Agriculture at napagkasunduan na ang tamang patong ng traders ay dati
may 50 pesos pa nga, mababa pa sa nung dati. Opo, oo. So ngayon, ang aking ay talaga mga siguro 60 pesos ang dapat ipatong ng bawat isa ng Opo. traders at saka retailers. Retailers, ayan. So, kung baga, dun sa farm gate price plus 60 plus 60 pa, so 120 talagang idadagdag. Ayun, tama. May mga computation na rin ang mga traders. Opo. Ganon din ang retailers kung bakit ganun kalaki. Ang dapat nilang idagdag, naman, kasama na yung kanilang kikitain. Ito naman, Kong, sa tingin nyo ba effective yung Executive Order number 50 o yung extension ng mababang taripa sa imported products tulad po ng bigas, mais at karne? At sa tingin nyo, ano bang pwede pang gawin kaugnay nito? Alam mo, kinausap namin Secretary Kiko Laurel, sang-ayon siya doon sa sinasabi namin na dapat yung karning baboy Opo. sa importation ng pag-import ng karning baboy hindi isama sa executive order na 50. Sapagkat kahit naman ang taripa ay maging 30%, 40%, kasi yung executive order 50, ibinabayan ng 15%, 20%. 15% do sa minimum access volume, outside minimum access volume or MAP ay 25%. Dati yan 30%, 40%. Dahil nga dyan sa Executive Order 50, bumaba ang binabayaran ng mga importer. Opo, oo. Pag iyo naman titingnan, yung landed cost na dinideclare nila sa custom ay merong 80 cents or kahit $1. Tatama lang ng 56 pesos kada kilo Nako, oo. Ibig sabihin, kahit patungan mo nung dating tarif at hindi makasama sa Executive Order 50, kaya nilang ibenta ng mura. Kasi kung ang landed cost mo ay $1, dineklara nila. Opo. Hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng ganong kamurang baboy. 56, doblehin mo na, plus 56. 112 pesos lang Oo. Oo. Parang sobra-sobra kinikita. Binebenta nila yan 260, 300 pesos ang kilo. Doble. Halos inihahabol nila sa presyo ng lokal. Kaya kami nakikiusap na wag na isama karning baboy sa importation na mababa ang taripa. Pagkat alam namin na malaki naman ang kinikita ng mga importer. Kung sa supply, walang problema ng karneng baboy. Ay, yan ang kaya nga tayo nag-i-import ng ang problema na sobra-sobrang dami. Kaya hindi kami nakatikim kumita noong 2023. Mga magbababoy. So, kung gusto natin na mabilis dumami ang ating lokal na baboy, kasi kahit na ikaw ay mag-import na mag-import, at yung mga nagamit ng imported, meron naman kasing mga sadyang sila ang gumagamit niyan yung meat processors. Yes. Yung mga may malalaking kantin, may malalaking restaurant. Siyempre, mura yan ang kanilang binibili. Pero sa totoo lang, kung ikaw pang-araw-araw mamamalengke, mas gusto natin yung sariwa. Siyempre. Bagong katay. Oo, Kasi mas opo. malinamnam yun. Ngayon, kung yung namimili ng mga imported na frozen ay kumpleto na, nakakabili na sila ng kung anong kadaming volume ng imported, ay ito namang mga may bahay, yung ang gusto yung sariwa at malinamnam, ay hindi naman yan bumibili ng ng imported so kahit damihan mo yung imported, ayaw naman bili ng tao sapagkat hindi nga
masarap. Mas gusto nila yung sariwa. Yes. So kung hindi mo dadagdagan yung o mapaparami ang mga alagang baboy, ay talagang may tendency mamahal. Kahit mag-import ka, hindi na rin maapektuhan yung presyo ng sariwang baboy sa palengke. Opo, oo, nako. Kaya ang dapat Yes. na nating isipin at gawin, paano natin mapaparami ang mga nag-aalaga ng baboy. Yun, Paano oo. dadami ang lokal na baboy sa ating dito sa ating bansa. At ang isa riyan, una, ay yung smuggling na nakaka-apekto sa amin, matigil yan. Pangalawa, yung mga tinatama na African swine fever, Yun. dapat mabayaran. Opo. Kasi yung African swine fever patuloy na tumatama, kumakalat kasi yung mga may sakit na ESF, pagka tinamaan yung mag-aalaga ng baboy, hindi na nila sinasabi. Pagka kinuha ng gobyerno at pinatay, wala naman tayong binibigay na ayuda. So dapat magbigay ng ayuda. Ang aking sinasabi, minimum of 8,000 hanggang 10,000 kada ulo ng baboy. Opo, oo. At ng kusang loob na magdideklara. At ako'y naniniwala na yan naman na isuggest na rin natin kay Secretary Kiko. Yes. Ang sabi niya, medyo malaking pondo, hindi na siya makakahingi ngayon, maaaring sa 2025, maaaring makahingi siya ng pondo. So, Maaaring pero paglaanan. pinag-iisipan niya na bigyan para sa budget ng 2025 dahil tapos na ang budget ng 2024. Opo, oo. Ang sinasabi natin, yun lang 10% ang budgetan mo. Sabihin, ang budgetan natin. Halimbawa, ang populasyon ng baboy sa buong bansa ay 1 million. Diba? Halimbawa lang. Pero ang estimate natin sa ngayon, ang populasyon ng baboy, siguro mga 6 million. 6 million ang populasyon ng ating baboy sa buong bansa. Kung yan ay 6 million, 600,000. Yan. 10%. 10%, budgetan mo ng between 8 to 10,000. Yun lang ang iyong budgetan. Kung yan ay 600,000 times 10,000, magkano yun? Mga 6 billion. Yes, oo. 6 billion. Yung 6 billion, yun naman ibabayad mo lang kung merong magdideklara na tinamaan ng African swine fever. ASF, ayun, oo. Ay kaya kung 6 billion eh. Ngayon, ano ang magiging epekto niyan? Ang mga magbababoy, may ganyan mag-alaga, may ganyan magparami. At bumalik yung mga umalis na sa pag-alaga ng baboy. Opo, oo. Yun nga- At hindi kakalat ang ASF sapagkat sinusurrender eh. Opo, oo. Pinaalam na ang kanilang Kumbaga tatagay. nasasabi, no, na ibibigay sa gobyerno, kaya nga babayaran eh. Kasi syempre, Tama. ano ba naman ang malulugi ka naman nun kung wala namang ayudang manggagaling sa gobyerno, 'di ba? Oh. Tama, ang puhunan natin ay nasa mga 170 o ang kilo. Kung 100 kilos yan, 17,000 yon. Opo, Yun ang oo. puhunan. Oo. Ang hinihingi nga lang kalahati. Eight. At least meron Sabi niyo, di ba? lang ng biik. Oo, 8 to 10,000. Oo. Ay kayang budgetan. Ang iba kasi ang iniisip, budgetan mo yung entire population ng baboy. Abay, di- Mahirap talaga yun, Kong. Ay di mangyayari yan eh. Oo. 6 billion times 10. Oo, Eh 60 billion na ibabudget mo. Hindi, 6 billion lang ang ibabudget mo. Kasi yan naman, once na nag-umpisang namimigay ka talaga na nagbabayad, hindi na masyadong dadami ang tatamaan. And then eventually, mawawala yan. Sapagkat nako-contain or hindi nakakakalat yung mga karne o baboy na may sakit, Na may sa sakit, iba-ibang tama, lugar sa oo. ating bansa. Ayun, ako. Yung palang itatanong ko sa inyo kung kamusta yung ASF na cases, no? Pero at least na-discuss nyo na rin. Kong, baka meron pa kayong gusto pang apela, ipahayag po, o panawagan, lalo na sa publiko po. Ayan, dapat
sa importation, may tinatawag na trigger price. Alam na rin yung ating secretary yan. So ako'y naniniwala, gagawin din niya yan. Pagka masyado ng marami or nalulugi na ang mga farmers, katulad ng sibuyas, diba? Yun. Oo. Kaya makikita mong Sibuyas. mas nakakaunawa ang ating secretary, Kiko Lauren, sa sitwasyon. Pagkat nakita niya na bagsak na yung presyo ng mga farmers sa sibuyas, Yes. Oo. ay ipinatigil muna niya pansamantala ang pag-import Opo. ng Oo. sibuyas. Mm-mm. So, para hindi tayo magkamali at nang hindi na umaabot ng napakababa ang presyo at nagkakalulugi yung ating farmers, lahat ng commodity o lahat ng produkto, lagyan ng trigger price. Ano ba yung trigger price? Mhm. Pagka yung farm gate price at production cost ay nagpantay na, ibig sabihin yan, hindi na kumikita ang farmers. That's the time para ikaw ay mag-isip na huwag muna magparating o mag-import ng kung anumang produkto na halos makikita mo na pag na-monitor mo na nalulugi na yung ating magsasaka. Mm-mm. So yon. Tapos yung smuggling, dapat mapasa na agad yung aming batas. Actually, tingin ko naman dahil magbabay-cam na kami, Mm-mm. ay yung hoarding, profiteering, cartel, saka smuggling, ay maayos na yung batas na yan, maaaring mapirma na ating presidente, siguro first quarter, o palagay mo ng first 6 months. Opo. Bago oo. magsona, mapipirmahan yon yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Mhm. kung saan tingin namin malaking may tulong sa lahat ng magsasaka kapag yan Yun. Mm-mm. Naku. ay Oo. Maraming naipasa. Oo. Maraming salamat at antabayanan namin yan, Kong, ha? Kung may mga update ka on that, syempre pwede nating ipabatid, lalong-lalo na, no, sa ating mamamayan, sa mga kapwa natin Pilipino, no, sa pamamagitan po ng DWIZ at ng Aliw Channel 23. Kong, maraming salamat po. Ingat po kayo. Ay, maraming salamat. Mabuhay ka, mabuhay programa. Thank you. Salamat po muli. Yan po mga kaibigan, si Congressman Nicanor Nick Briones, ang kinatawan po ng AGA Party List Group. Magbabalik pa rin po ang mga balita dito sa Balitang Bayan, makalipas lamang ng ilang paalala tong oras. Alas 12:49 na ng tanghali. Balitang Balik tayo sa huling bagso ng ating balitaan dito sa Balitang Bayan. Kasama niyo pa rin po ang inyong likod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni June Nasino. At dakuan natin, o kuha tayo ng ilang pang pag-ulat mula sa ating DWIZ Patrols. Plano ni PBBM para sa mga magsasaka ngayong panahon ng El Nino, gagamitan daw ng whole of government approach. Alamin natin ang mga detalye sa ulan ni Patrol 13 Gilbert Perez. May magandang plano na nakalatag mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga magsasaka ngayong panahon ng El Nino. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni National Irrigation Administration Administrator Eduardo Guillen na whole of government approach ang nais na ikasa ni Pangulong Marcos sa kalamidad kung saan apektado ang mga magsasaka. Kaugnay nito ay dinagdag ni Guillen na sa kabilang dako batid din ng mga magsasaka ang sinseridad ng pamahalaan para matulungan ng mga ito. Hindi lamang anya, Department of Agriculture, DA at NIA ang handang umalalay sa mga apektadong magsasaka, kundi nariyan din ang iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng DSWD at DOLE. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, safety certificate ng dalawang sasakyang pangdagat na nagkabanggaan dyan sa Batangas, sinuspende na raw ng Marina. Alamin po natin ang kabuuang report. Ihatid naman ni Patrol Number 5, Aya Yupanco. Sinuspindi na ng Maritime Industry Authority o Marina ang safety certificates ng dalawang sasakyang pandagat na nagkabanggaan sa bahagi ng Verde Island sa Batangas kahapon. Ayon sa Marina, naglabas na ng suspension order ang kanilang regional office laban sa recreational safety certificate ng Hope and Go 1 at passenger ship safety certificate ng MV Ocean Jet 6
Kapwa isa sa ilalim sa safety inspection ang dalawa para matukoy kung ligtas pa silang maglayag. Nagpadala na rin ng technical personnel doon para magsagawa ng safety investigation. Dalawa ang namatay sa nasabing banggaan. Ito yung kapitan ng Hope and Go 1 at isa pang crew, habang ilang pasahero rin ang crew ang nagtamo ng minor injury. Ito si Patron number 5. Ayaw pa ako para siyempre naman ito ng lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, mga pedicab, e-bike at tricycle hindi na raw papayagang dumaan sa kahabaan ng San Mateo, Rizal. Kung kailan yan, alamin natin at iba pang detalles sa hatid ng ulan ni Patrol 30 Jelly Mendez. Inaasahang bibigat ang daloy ng trapiko sa bahagi ng San Mateo, Rizal. Ito ang inihayag ng San Mateo Municipal Government at ayon sa LGU ay simula ngayong araw, ika-1 ng Pebrero 2024, paigtingin na sa San Mateo, Rizal ang pagbabawal sa mga tricycle, pedicab at motorized pedicab o ang tinatawag na e-bike sa pagtahak sa kahabaan ng National Highway. Partikular ito sa General Luna Avenue na pangunahing kalsada sa lalawigan. Kapansin-pansin din na maagang nakakalat ang Task Force Disiplina ng San Mateo para paalalahanan ang mga motorista sa mas maigting na kautusan. Nakasalig kasi dito sa DILG Memorandum Circular na inilabas noong ika-21 ng Oktubre 2022 at ng DILG Memorandum Circular number 2023-195 patungkol sa pagdami ng naitatalang road accident sa ating bansa. Nito lamang mga nakalipas na taon. Layunin din ito na siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga kababayang driver, pasahero at maging ang iba pang mga individual na gumagamit ng kalsada, partikular na ang ating pangunahing lansangan. Ayon kay Jamie Delpina ng Task Force Disiplina San Mateo, Rizal, ang pagmamaneho ng pedicab, e-bike at tricycle ay inaabisuhang gamitin ng secondary roads gaya ng Daang Bakal Road at ng MH Del Pilar Street bilang kanilang mga ruta. Pinapayagan naman ang pagtawid ng naturang mga sasakyan sa kalsada basta malapit ito sa eskwelahan, pero hindi dapat didiretso ang pagbagtas sa mga kalsada. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, pagpapalakas ng digitalization, tututukan daw sa full implementation ng Philippine Development Plan ngayong 2024. Ang mga detalye sa ulat na yan ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Magiging full blast na ngayon 2024 ang pagpapatupad ng administrasyon sa Transformation Agenda sa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP 2023 to 2028. Ayon sa NEDA o National Economic and Development Authority, tututukan ang pagpapabilis sa digital transformation connectivity, pag-uugnay sa agricultural at industrial sector sa services sector at pagpapasigla ng innovation ecosystem. Kasama rin sa pagpapalakas ang public-private partnerships at ang pagpapaigting sa papel ng mga lokal na pamahalaan sa pag-unlad. Upang maisakatuparan daw ito, itataguyod ng NEDA na kailangan daw na matiyak ang maayos na pangongolekta ng buwis, revenues at itaguyod ang trade at strategic investments. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Tuloy-tuloy tayo sa iba pang balita na italang cyber identity theft cases ng PNP Anti-Cybercrime Group sumirit noong nakalipas na taon. Ang mga detalye magmumula naman sa report ni Patrol 17, Jopel Pelenio. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng cyber identity theft sa bansa. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, lumalabas kanilang datos na taong 2024 sumipa sa 1,597 cyber identity theft cases ang kanilang naitala na mas mataas ng 12.2% kung ihahambing sa 1,402 cases noong 2022. Payag ng ACG, 20 mga sospek na ang naaresto ng kanilang mga operatiba sa loob ng 2 taon na resulta ng paghahain ng reklamo ng mga biktima
habang ongoing naman ang investigasyon sa iba pang mga kaso matapos ma-refer sa ibang kinauukulang tanggapan. Pahayag ng ACG, ilan sa mga kaso ang nasa criteria ng Beyond Police Control. May ilan namang complainant ang hindi na nakipagtulungan dahil sa di pagsusumite ng mga requirement at may ilan ding umatras. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa Impilang May Torong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, isa pang report, mahigit 8,000 indigent Q citizens na bigyan ng benepisyo. Alamin natin ang mga benepisyong yan mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Aabot sa 7,967 na indigent residents ang nabenepisyuhan mula sa isinagawang simultaneous medical mission na pinangunahan ng Philippine Medical Society of Northeast Florida Inc. sa pakikipagtulungan ng Quezon City Government sa lahat ng 6 na distrito sa Quezon City mula January 22 hanggang January 27. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, buong puso siyang nagpapasalamat sa Philippine Medical Society of Northeast Florida Inc. sa kanilang ibinigay na tulong medikal para matugunan ang mga problema ng pangkalusugan ng mga residente sa Quezon City. Dagdag pa ng alkalde na bukod sa kanilang oras at talento, mahigit 14 million pesos ang kanilang inilaan para sa iba't ibang medical equipment, supplies at gamot na ginamit sa kanyang mga kababayan. Paliwanag ng alkalde na natugunan ng naturang delegasyon ang iba't ibang pangangailangan ng medical at surgical ng mga pasyente na nabeberipika sa at nasisiyasat ng action officers mula sa District 1 hanggang District 6, kung saan ang mga nurse, dentista at doktor mula sa Philippine Medical Society of Northeast Florida Inc. ay nagsasagawa ng surgeries para sa hernia, abdominal surgery, gynecological cases, goiter, cleft lip, at palate, kasama din ng circumcision at small lumps, kasama din ng bumps at vasectomy at ang cataracts. Habang sagot naman ng Quezon City Government ang hotel accommodation, kasama din ng logistics gaya na lang ng transportation para sa buong linggong medical mission. Ito si Patrol 30 Jelemedas nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sumayin niyo mga kaibigan ng isang oras na balitaan dito sa Balitang Bayan sa pangalan ng buong puwersa ng DWIZ News and Information Center, gayon din ng Aliw Channel 23 at ni June Sino. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na, happy birthday muna kay Emmanuel Macose. Kuya Mako, happy birthday sa iyo. At syempre, sa ating anchor na si Rolly Lakay Gonzalo, gayon din kay Roland Galagala, ang ating pong poging technician dyan sa Cagayan de Oro. Susunod na po mga kaibigan ang programang Department of Health, of course, kasama sina Maru Pahati Sarne at Bragi Braganza.